Sa unang araw ng pasukan masaya si May at nagmamadali sa kanyang mga klase sa paaralan at kumukuha ng ilang mga larawan. Sa isang punto napansin niya ang kanyang mga kaklase na nagsimulang tumakbo patungo sa paaralan. Napansin ang isang estudyante na nagngangalang Bing sa bubong. Umiiyak siya dahil in love siya sa isang lalaking nagngangalang Ji na hindi siya pinapansin. Ang dalaga ay handang tumalon at makaganti sa kanyang buhay. Si Ji ay sigurado na ito ay pagmamanipula at humiling na ihinto ang panonood ng organisadong palabas sa paniniwalang hindi tatalon si Bing. Hindi nagtagal lumitaw si Ji sa labas ng paaralan pagdating sa isang marangyang kotse. Sinubukan ni Ji na kumustahin ang lalaki ngunit hindi niya pinapansin ang kagandahan, hindi siya pinapansin. Sa halip na makialam sa mga nangyayari, inatake ni Ji ang isa sa mga mag-aaral at sinaktan siya, itinulak siya sa lupa. Inatake niya siya dahil tinakot ng bully ang mga mahihinang mag-aaral ngunit hindi ito pinapayagang gawin ng sinuman maliban sa anak ng presidente ng kumpanya ng pamilya ng Dragon. Si Ji ang pinakasikat at nakakatakot na estudyante sa paaralan kaya siya lang ang may karapatang mang-bully ng ibang estudyante. Bumaba si Bing para ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa bata at sinubukang halikan ito. Tinulak ni Ji ang babae palayo dahilan para matamba ito sa lupa. Tahimik na pinapanood ng mga mag-aaral ang nangyayari ngunit hindi maaaring balewalain ni May ang sitwasyon. Tinulungan niya ang kapos-palad na si Bing at lumingon kay Ji, nagtatanong kung bakit niya ito ginagawa. Sa hindi inaasahan para kay May, ipinagtanggol ni Bing ang maton na nagsasabi na pinapayagan siyang gawin ang anumang gusto niya. Nakakadismaya ito sa dalaga dahil dapat makuha ng bully ang nararapat sa kanya. Pumunta siya sa principal's office para kunin ang mga papel niya. Nakialam si Ji sa pag-uusap, nakipag-away sa principal at pinunit ang mga dokumento ni May na nasa kanyang mga daliri. Si May ay nakialam sa pag-uusap at hiniling sa lalaki na humingi ng tawad sa principal sa hindi magandang pakikitungo sa kanya ngunit si Ji ay walang intensyon na gawin iyon dahil ang kanyang pamilya ang nagmamay-ari ng paaralan at magagawa niya ang gusto niya. Nang marinig ito, natahimik si May at hiniling ng punong guro na umalis sa kanyang opisina sa lalong madaling panahon. Maya-maya pumasok si May sa klase kung saan nakilala niya ang kanyang mga kaklase. Agad naman siyang pinapansin ng mga boys dahil mukha siyang bida sa isang fashion magazine. Naririnig ito ng mga batang babae at pinag-uusapan din ang hitsura ni May ngunit ginagawa nila ito ng may inggit. Nagpasalamat si Bing sa dalaga dahil siya lang ang tumulong sa kanya sa mahirap na sitwasyon. Napansin din niya na si May ay napakaganda at pinaganda ang pabalat ng isang fashion magazine. Nang marinig ito, ipinahayag ni Ji na walang bibili ng magazine na may ganyang mukha sa pabalat. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa lupa na may hitsura ng pang-aalipusta. Nakita ito ni May ngunit binaliwala ang sitwasyon, hindi pinag-iisipan ang ginawa ni Ji. Samantala pumunta si Ji sa isang car repair shop kung saan nakipagkita siya sa kanyang mga kaklase. Ang mga lalaki ay interesado sa kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos ng graduation ngunit ang lalaki ay walang ideya at handang makinig sa kanilang mga mungkahi. Iminumungkahi ng isa sa mga kaibigan na maging isang car racer ngunit napagtanto ni Ji na hindi siya magtatagumpay dahil sa kanyang katamtamang mga resulta. Iminumungkahi ng pangalawang kaibigan na mag-aral ng artificial intelligence ngunit naisip ni Ji na masyadong boring ang planong ito. Sa sandaling bumalik si May sa bahay, sinalubong siya ng kanyang pamilya na may mga pumapalakpak at nag-aalok na ipagdiwang ang kanyang unang araw sa paaralan. Nagtataka ang kanyang mga magulang kung paano napunta ang kanyang pagpapakilala sa mga mag-aaral at hilingin sa kanya na sabihin sa kanila ang lahat ng nangyari sa paaralan. Itinago ni May ang maliliit na problema at sinabing maayos na siya, pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng kanyang ina na pumirma siya ng isa pang kontrata para sa kanyang anak na babae na makipagtulungan sa isang fashion magazine. Ito ay magbibigay daan sa batang babae na kumita ng sapat upang maging sa parehong pinansyal na posisyon ng kanyang mga kaklase at matustusan ang kanyang pamilya. Naiinis si May sa ugali na ito ng kanyang ina dahil hindi man lang niya ito tinanong kung gusto niyang pumirma sa kontratang ito. Bukod dito, ang pera ay hindi isang bagay na labis na pinapahalagahan ng batang babae dahil gusto niyang malaya at tamasahin ang mga simpleng bagay kabilang ang pag-aaral, pagkakaibigan at pag-ibig.
Pagpunta sa kanyang silid nakipag-usap si May sa isang batang lalaki na kilala niya sa internet sa loob ng ilang buwan. Sa kurso ng pakikipag-usap ipinaalam sa kanya ng batang lalaki na maaaring makita siya sa lalong madaling panahon na labis na nagpasaya kay May. Inaasahan ang nalalapit na pagpupulong na iisip niya ang unang petsa at kung ano ang hitsura ng lalaki. Kinaumagahan hindi napigilan ng dalaga ang kanyang ngiti habang inaabangan ang pagkikita nila ng personal. Sa tanghalian nagpasya si May na kumain ng sandwich nang bigla niyang maalala na ang kontratang pinirmahan ng kanyang ina ay nagbabawal sa kanya na kumain sa mga pampublikong lugar. Sinusubukang gambalain ang kanyang sarili kahit papaano nagpasya siyang magsulat ng isang aklat-aralin upang mapabuti ang kanyang Ingles. Sa parehong sandali dumating si Ji sa paaralan na lumilikha ng maraming ingay na nakakasagabal sa pag-aaral. Galit si May ay sumugod sa kanya at magiliw na hiniling sa kanya na huminto sa paggawa ng ingay ngunit hindi siya pinansin ng lalaki patuloy na gumawa ng malakas na dagandong ng makina. Pinipilit ng babae ang kanyang sarili ngunit pinaalalahanan siya ni Ji at ng kanyang mga kaibigan na ang lugar kung saan siya nagbabasa ay pagmamay-ari ng kanyang pamilya ibig sabihin ay magagawa ng lalaki ang anumang gusto niya. Ang batang babae ay gumanti ng walang pakundangan sa sitwasyon at iniinsulto si Ji na sinaktan ang kanyang ego sa unang pagkakataon. Maya-maya sinubukan ni Ji at ng kanyang mga kaibigan na maghanap ng impormasyon tungkol sa batang babae upang malaman kung ano siya. Nais ng mayamang lalaki na humanap ng dumi kay May o isang bagay na magpapatalsik sa kanya sa paaralan dahil sa pagpayag sa kanyang sarili na insultuhan ang isang miyembro ng pamilya ng dragon. Kinaumagahan nagpakita si Ji sa klase at nag-iwan ng nagbabantang sulat para sa babae. Napanood ng lahat ang eksena dahilan upang magsimulang kumalat ang mga tsismis sa paaralan. Pinagtatawanan at kinukutya ang dalaga ngunit tila hindi siya nagre-react sa anumang paraan at kinukonsinti ang lahat ng pangungutya. Sa isa sa mga araw na ito iniulat ni Bing na iniwan siya ni Ji ng isang kahon na may regalo sa loob nito ay may isang kakilakilabot na manika. Hindi iiwan ng lalaki si May hanggang sa umalis ang babae sa paaralan ngunit hindi siya handang sumuko at ibaba ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa bago magsimula ang klase sa gym dalawang mag-aaral na babae ang nagbuhos ng tubig kay May at pagkatapos ay nagwiwisik ng harina sa kanya na nasisira ang kanyang uniforme sa sports. Kailangang magpalit ng damit ng babae ngunit pinarusahan siya ng guro dahil sa pagiging huli at hindi pagsusuot ng uniforme sa gym. Bilang parusa kailangan niyang tumakbo ng ilang laps sa paligid ng stadium habang tinutuya ng ibang mga mag-aaral si May at tumabi. Pagkatapos ng klase pumunta ang babae sa nurse para ipagamot ang kanyang mga sugat at kalyo ng hindi naaangkop na sapatos. Ang babae ay interesadong maunawaan kung paano ito nangyari ngunit hindi sinisisi ni May ang sinuman na sinasabing ito ay isang aksidente. Ilang sandali pa nagpasya si Ji na kausapin ng personal ang babae. Siya ay medyo nabigla sa kanyang tapang dahil nagpasya si May na manatili sa paaralan sa kabila ng patuloy na mga kalokohan at pambubuli. Ipinahayag ni May na si Ji ay naging isang pangkaraniwang tao na walang pagkamalikhain pagkatapos ay nag-alok na makipagkamay upang makabawi ngunit binaliwala ng lalaki ang pagkakataon. Sa klase pinaghihiwalay ng guro ang mga mag-aaral sa dalawa. Magtutulungan sina May at Bing dahil walang gustong makihalubilo sa kanila. Maya-maya pumunta ang magkakaibigan sa silid-aklatan upang maghanda para sa aralin ngunit hindi nagtagal ay umalis si Bing ng mag-isa. Kasabay nito ang mga kaibigan ni Ji ay lumitaw dito na napagtanto na ang babae ay kayang labanan ang mayamang lalaki at dapat itong mapatalsik sa paaralan. Sa pagkakaroon ng pag-iisip ng isa pang kalokohan ang isa sa kanila ay nakaagaw ng atensyon ni May at ang pangalawa ay nagnakaw ng laptop ng babae. Dahil nalantad sinubukan ng mga bully na tumakas mula kay May at magtago sa likod ni Ji. Hiniling ng batang babae na ibalik ang laptop ngunit tinanggihan siya ng lalaki dahil ang bagay na ito ay wala sa kanyang mga kamay na nangangahulugan na dapat niyang ibalik ito sa kanyang sarili. Napagtanto na kailangan niyang panatilihin ang kanyang kalmado dahil sa kontrata ng magazine nag-aalok si May na makipag-ayos. Sinabi ni Ji na mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian upang maibalik ang laptop patuloy na tiisin ang kahihiyan o umalis sa paaralan.
Kapag hindi sumang-ayon si May sa alinmang opsyon, inaalok siya ni Ji ng pangatlong opsyon. Iniabot niya sa kanya ang isang dokumento na nagsasaad na si Ji ay magiging kasambahay niya na may mahabang listahan ng mga obligasyon. Matapos basahin ang lahat ng kondisyon, na bigla ang dalaga dahil mukhang pang-aalipan ito, ngunit tiniyak ng lalaki na wala siyang ibang pagpipilian. Napagtanto na wala talagang pagpipilian, nagpa siya ang dalaga na pumirma sa kontrata at maging kasambahay ni Ji. Simula sa susunod na umaga, ang buhay ng batang babae ay nagiging isang tunay na bangungot. Sa kalagitnaan ng aralin ay nakatanggap siya ng mensahe na humihiling sa kanya na dalhin ang toilet paper sa silid ng mga lalaki. Nakita ni May na nakakahiya ito, ngunit wala siyang pagpipilian, kaya umalis siya sa klase upang tuparin ang gawain ng dalaga. Pagdating sa kwarto ng mga lalaki, nakita ng babae ang sarili sa isang mas nakakahiyang sitwasyon habang kinukunan ng mga kaibigan ni Ji ang nangyayari at nagbabantang i-publish ang video. Halos hindi na mapigilan ng dalaga ang kanyang mga luha at hindi maintindihan kung bakit siya labis na binubuli ng lalaki, ngunit ipinahayag ni Ji na ang lahat ng ito ay katuwaan lamang. Bilang pangalawang gawain, kailangang tanggalin ni May ang isang hibla ng buhok mula sa kanyang guro sa judo. Pagkatapos magsanay, inipon ng batang babae ang kanyang lakas ng loob at hinamon ang guro sa isang tunggalian. Sa panahon ng laban, nagawa niyang tapusin ang gawain at buong pagmamalaki na idineklara ito na ikinagalit ni Ji. Kinaumagahan, nagpatuloy ang dalaga sa pagiging katulong at nagdadala ng kape para sa lalaki at sa kanyang mga kasama. Kinukutya nila si May at pinapalitan siya ng kape, kaya madalas siyang tumakbo at nakaramdam ng pagod. Sa isang punto, hiniling ng batang babae na palayain siya, ngunit inutusan siya ni Ji na tapusin ang kanyang takdang aralin. Gusto ni May na tumanggi, ngunit nagpa siya na magsulat ng isang nakakatawang kwento upang ilagay ang lalaki sa isang mahirap na sitwasyon. Kinabukasan, binabati ng guro si Ji para sa kanyang kahangahangang imahinasyon at mahusay na pagbabaybay. Binabasa niya ang kanyang trabaho ng malakas at pinagtatawanan ng mga estudyante ang lalaki, ngunit binibigyan siya ng guro ng pinakamataas na marka. Sa kabila nito, nawawalan ng kontrol si Ji sa kanyang emosyon dahil hindi niya matitiis na pinagtatawanan siya ng iba. Sa susunod na aralin, hinarap ng lalaki ang babae sa pamamagitan ng video na nagsasabi na nilabag niya ang mga tuntunin ng kontrata at isang malupit na parusa ang susunod. Maya-maya pumunta ang babae sa cafeteria at napansin ni Ji ang isang sugat sa kanyang tuhod. Nagpapakita ng pag-aalala, tinutulungan ng lalaki na gamutin ang sugat, ngunit inaangkin na hindi ito interes sa kanya, ngunit isang pagtatangka na tulungan ang dalaga na magpatuloy sa paglilingkod sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Ji ang tanghalian na dinala sa kanya ni May, ngunit hindi niya ito hinayaang kumain. Inamin na nalaglag niya ang pagkain sa sahig at marumi ang mga pinggan. Kung tutuusin, nagsinungaling ang babae para iwanan ang mga lalaki na gutom dahil masarap ang pagkain, binigay niya lang ito sa tuta sa labas. Kinaumagahan, naghahanda ang babae na makilala ang lalaking kachat niya online. Napansin ng kapatid na lalaki si May at inamin niya na siya ay masyadong maganda sa pag-aakala na ang kapatid na babae ay umiibig. Hiniling niya sa kanya na tumahimik at ipinaliwanag na makikilala niya ang lalaki mula sa kanyang online na sulat at hiniling sa kanya na huwag sabihin sa kanyang mga magulang. Sa sandaling umalis si May sa bahay, sinalubong siya ni Ji na may bagong gawain. Humihingi siya ng day off dahil may importante siyang gagawin ngayon, pero tutol ang lalaki dahil ang tanging gawain niya ay pagsilbihan siya. Sa pagtatapos ng dialogue, dinala ni Ji ang batang babae sa tindahan upang bumili ng kanyang mga bagong damit. Sinubukan niyang tumakas, ngunit walang nangyari, kaya kailangang sumulat si May ng mensahe sa lalaki na ang oras at lugar ng pagpupulong ay mababago. Sinubukan ng batang babae ang ilang mga damit, ngunit wala sa mga ito ang nagustuhan ni Ji. Matapos makatanggap ng mensahe mula sa lalaki, muli siyang humanap ng paraan para makatakas mula sa tindahan at pumunta sa isang pusa kung saan nakita niya ang kanyang pagguhit at nakilala ang parehong Ji na kachat niya online. Medyo kinakabahan, pumili ang mag-asawa ng libreng mesa at hindi sigurado kung paano magsisimulang mag-chat. Napansin niyang may tag si May sa kanyang damit at tinanong niya kung ano ang nangyari at kung paano.
Sinabi ng batang babae na kailangan niyang umalis upang pumunta sa banyo at bumalik sa tindahan ng damit upang magpalit pagkatapos ay bumalik sa kafe para sa kanyang petsa. Maya-maya nagkunwaring tumawag ang dalaga at muling umalis para bumalik sa tindahan para magbayad ng pambili ng damit. Pagbalik ni May sa kafe binigyan niya siya ng libro. Nakaramdam ng simpatiya ang batang babae para sa nagmamalasakit na lalaki sa paniniwalang maaari silang maging isang perpektong mag-asawa ngunit nakatanggap siya ng isa pang tawag mula sa tindahan. Sa pag-aakalang may nangyari nagmamadaling bumalik si May ngunit napansin niyang hinahanap siya ni Ji. Napansin niya ang babae at sinubukan niyang malaman kung ano ang nangyari at kung bakit ito tumakas. Habang sinusubukang ipaliwanag ni May ang kanyang sarili kay Ji, lumilitaw siya sa likod niya at inilantad ang panlilinlang ng babae na makalimutan ang kanyang pitaka sa kafe. Nahuli sa isang mahirap na sitwasyon napansin ni May na kilala ng mga lalaki ang isa't isa at tinanong sila tungkol dito ngunit tinanggihan nila ito. Ang tatlo sa kanila ay nagpunta sa kafe kung saan ipinahayag ni Ji na si May ay nagtatrabaho para sa kanya bilang isang katulong ngunit inakusahan din siya ng bata at hindi pa gulang na pag-uugali. Habang nag-uusap sila muling napagpasyahan ng dalaga na magkakilala sina Ji at Shi sa isa't isa. Inamin ni Shi na gumugol siya ng maraming oras sa ibang bansa nakikipag-usap lamang kay May sa online ngunit nagpa siya na makipagkita sa babae ng personal. Sinabi rin niya na alam niya ang tungkol sa lahat ng kahihiyan ni May dahil isinulat niya ito sa mga mensahe. Nakaramdam ng awkward sa pagitan ng dalawang lalaki pilit na pinipigilan ng dalaga ang pagtawa. Iminumungkahi ni Shi na ihinto ni Ji ang pakikipaglaro sa babae ngunit napagtanto niyang hindi nagbabago ang kanyang isip kaya maaga niyang tinapos ang petsa at umalis na iwan sina Ji at May kung saan sa wakas ay ipinahayag ni Ji na sila ni Shi ay matandang magkaibigan sa pagkabata. Sa pag-uwi inisip ni May ang nangyari at napagtanto niyang nahihiya siya. Sa gabi sinusulatan siya ni Shi para makita kung nagustuhan ng babae ang kanyang drawing. Ang mas mahalaga sa kanya ay kung ano ang nangyari sa pagitan nila at ang maunawaan kung masama ang loob ni Shi sa lahat ng ito. After all, first date nila iyon. Matapos malaman na maayos ang lahat sa pagitan nila natulog si May ng masaya. Samantala nakipagkita si Ji sa kanyang lolo na sa palagay niya ay oras na para tapusin ng lalaki ang kanyang pag-aaral upang alagaan ang pamilya sa malapit na hinaharap. Napagtanto na hindi sapat ang pananagutan ng kanyang apo inutusan siya ng kanyang lolo na humanap ng tutor upang tuluyang makatapos ng pag-aaral si Ji at makapagtrabaho. Hindi handa para sa adulthood iminumungkahi ni Ji si May bilang isang tutor na kinukumbinsi ang pamilya na siya ay magiging perpekto para sa posisyon. Kinabukasan dumating si Ji sa paaralan at hiniling kay May na buksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay ipinakita niya sa batang babae ang bagong kontrata na nag-aalok sa kanya na maging kanyang tagapagturo ngunit tinanggihan. Ipinaliwanag ni Ji na ito ay hindi isang panalo o isang alok ngunit isang utos na si Shi ay pinilit na tanggapin ang bagong kontrata na naging kapwa niya katulong at tagapagturo. Nagulat si May dahil kukunin ni Ji ang lahat ng kanyang libreng oras at hindi siya makakalabas sa mga date. Sa gabi sinabi ng batang babae sa kanyang mga magulang ang lahat ng bagay at sinusuportahan siya ng kanyang ama ngunit pinasunod siya ng kanyang ina dahil si Ji ay mula sa pamilya ng dragon ang pinakaiginagalang sa kanilang bansa. Napagtanto ng kanyang kapatid na mayaman sila kaya pinayuhan na rin niya si May na pumayag na siya para matustusan niya ang kanilang pamilya. Sa huli iminumungkahi ng ina na hindi lamang tanggapin ang trabaho kundi subukan din na mahalin siya ni Ji upang maging bahagi siya ng mayamang pamilya. Ino-override ng ama ang ina sa pagsasabing dapat lang gawin ni May ang makapagpapasaya sa kanya ngunit humahantong ito sa isang iskandalo sa loob ng pamilya. Kasabay nito nagpasya si May na sumang-ayon at maging tutor ni Ji. Kinaumagahan pumunta ang babae sa bahay ng isang mayamang bully at una sa lahat ay nakilala niya ang kanyang ina na naging isang napakakaaya-aya at mabait na babae. Habang naghihintay para sa kanyang kasintahan natagpuan ng batang babae ang kanyang sarili sa silid-aklatan at sinubukang kumuha ng libro mula sa tuktok na stand. Pagpapakita sa silid tinulungan ni Ji si May at sinabi sa kanya na kailangan niyang magmakaawa sa kanya para sa lahat ng gusto niyang gawin sa kanyang bahay.
Matapos makatanggap ng bastos na pagtanggi, itinapon ni Ji ang libro sa bintana na ikinagalit ng babae. Sigurado siya na walang mahalaga sa lalaki maliban sa pera, ngunit ipinahayag niya na hindi ito totoo at inutusan siyang humingi ng tawad para sa kanyang walang laman na mga paratang, ngunit hindi ginawa ni May. Sa paaralan, napansin ni Ji na si Ji at ang kanyang mga kaibigan ay gumugugol pa rin ng masyadong maraming oras sa babae, kaya't nag-aalok siya na kalokohan ito. Sumang-ayon ang mga babae na maglagay ng laxative sa kanilang kape at manood ng may interes habang sinusubukan ito ni May. Ang babaeng may sakit sa tiyan ay agad na tumakbo sa banyo at si Bing na nahulaan ang biro ay nagpalit ng salamin para kina May at Ji. Hindi nagtagal ay nagmadali siyang pumunta sa banyo at nalaman na naunawaan ni May at Bing ang lahat ng maaga, kaya't hindi natikman ng batang babae ang inumin, iniiwan ang lahat ng nilalaman nito sa mapanlinlang na si Ji. Sa gabi, nag-organisa si Ji ng isang romantikong hapunan at iniimbitahan si May sa isang date. Pagkatapos uminom ng kaunti, tinitingnan ng mag-asawa ang mga larawan mula sa album ng larawan ng pamilya. Nang mapansin ng dalaga ang isang larawan, nagtaka kung sino ang nakalarawan dito. Ang lumabas, nandyan sina Ji at Ji, ngunit nakasuot siya ng damit na pambabae dahil isa sa mga kaibigan ang gustong bihisan siya tulad ng kanyang manika. Pagkatapos ay napunta ang babae sa bahay ni Ji at hindi sinasadyang nakaharap sa kanya pagkatapos maligo ang lalaki. Nang makita ang lalaking walang damit, labis na napahiya si May at inilagay si Ji sa mas awkward na posisyon dahil siya ang unang nakapanood sa kanya ng ganito. Sa pagsasabi na ang pagkilos na ito ay dapat magkaroon ng mga kahihinatnan, ipinahayag ni Ji na mula sa araw na ito si May ay magiging kanyang kasintahan. Kinaumagahan, dumating ang kasintahan upang sunduin si May sa bahay para ihatid siya sa paaralan. Habang nasa daan, inamin ng batang babae na ayaw niyang makita si Ji na walang damit at hiniling sa kanya na kalimutan siya, iniwan siyang mag-isa minsan at magpakailanman. Ang lalaki ay sigurado na siya ang pangarap ng lahat ng mga babae at hindi kumukuha ng hindi para sa isang sagot mula kay May. Sinabi na siya ay walang karapatang pumili. Hindi nagtagal, nalaman niya ang lahat ng ito at nagmungkahi sa isang matandang kaibigan na ayusin ang isang karera ng kotse kung saan ang mananalo ay magiging tunay na kasintahan ni May. Sinimulan ng mga lalaki ang karera, ngunit sa kalagitnaan ng karera nalaman ni Ji na may problema si May sa kanyang umaatake na si Shihi. Napagtatanto na ang babae ay nasa panganib, si Ji ay nagmamadaling pumunta sa paaralan at pinoprotektahan siya. Pagkalipas ng ilang araw, nakipag-away si May kay Ji dahil sa pagpunit ng ilang tiket sa konsyerto na binili ni Shihi. Habang naglalakad mag-isa, nakilala ng batang babae si Heiji, isang violinist na nagpasigla sa kanyang musika. Sa paniniwalang siya ay isang music hero sa kalye, iniwan ni May ang pera at hiniling sa kanya na tumugtog muli, ngunit tinanggihan. Sa kanyang pag-uwi, muli niyang nakilala si Heiji na nagpa siya na maglaro para sa kanya, ngunit tumakas siya ng walang pera upang bayaran siya. Kinaumagahan, nakilala ng batang babae si Heiji at napagtanto na hindi siya isang walang tirahan na music hero kundi ang kanyang guro. Pagkatapos ng klase, lahat ng babae sa paaralan ay humihingi ng autograph kay Heiji maliban kay May na awkward ang pakiramdam. Humihingi siya ng paumanhin dahil napagkamalan siyang isang walang tirahan na music hero at iniimbitahan siya ng lalaki sa hapunan. Kasabay nito lumitaw si Shihi at hiniling sa kanya na layuan ang kanyang kasintahan. Kinaumagahan, nilapitan ni Shihi si May sa tanghalian sa silid kainan at ipinakita sa kanya ang larawan ng batang babae na karelasyon ni Ji sa kanyang telepono. Nakapagtataka na si May ay masyadong mahinahon ang reaksyon ng galit na babae. Sinabi na ito ay nakaraan at wala siyang pakialam kung sino ang kadate ng kanyang kasintahan. Nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon, binato siya ni Shai ng pagkain, ngunit nananatiling kalmado pa rin si May. Habang naglalakad sa labas, kinabahan si May nang makilala niya si Ji kasama ang babaeng nakita niya sa larawan. Si Jun pala ay isang hindi kapani-pani, walang kaakit-akit na babae. Bukod dito, dinala siya ng mayamang lalaki sa kanyang kotse at kumilos na parang isang tunay na ginoo. Hindi nagtagal ay kumalma ang dalaga nang malaman niya na para kay Ji isa lang siyang kaibigan ng pamilya. Bukod dito, may kasintahan si Jun at isang guro ng violin na si Heiji. Bumisita si Jun sa guro at humingi ng piano lessons dahil matagal na siyang hindi nag-practice.
Pinagalitan ni Heiji ang dalaga ngunit hiniling nito na huwag maging mahigpit sa kanya. Matagal nang hindi nag-uusap ang mag-asawa dahil sa layo kaya pinakiusapan ni Heiji si Jun na maglaan ng oras at magpasensya habang sila ay muling kumonekta sa isa't isa. Sa gabi inimbitahan ni Ji si Mei sa isang party na inorganisa ni Jun. Pagkatapos ng party hinahangaan ng mga babae ang Night City at pinag-usapan ang mga lalaki. Hiniling ni Jun sa kanya na huwag maging mapili kay Ji dahil mahirap ang buhay ng lalaki at hindi niya maintindihan kung paano ipahayag ng maayos ang kanyang emosyon. At the same time sigurado si Jun na in love si Ji kay Mei hindi lang niya maamin. Lumalabas din na si Heiji ang nakatatandang kapatid ni Ji na gustong makalapit ni Jun at humiling kay Mei na tulungan siya. Sa huli ang mga batang babae ay naging magkaibigan at sumang-ayon na maglakad ng magkasama sa mga bundok. Kinaumagahan pupunta ang batang babae sa bundok nang hindi napapansin na ninakaw ng kanyang kapatid ang kanyang telepono. Tumawag si Jun para kanselahin dahil masama ang pakiramdam ngunit sinagot siya ng kanyang kapatid na si Mei. Nalaman ni Ji na may mataas na lagnat si Jun at dinala siya sa ospital. Doon niya ipinahayag ang kanyang pagnanais na makilala si Mei at pumunta sa mga bundok. Matapos malaman na nasa bundok si Mei at may bagyo hinanap ni Ji ang babae. Sa paanan ng bundok nalaman niyang may bagyo sa tuktok dahilan para gumuho ang bahagi ng bangin. Sa takot desperadong hinanap ni Ji si Mei at sa isang punto ay nawalan ng pag-asa sa paniniwalang nawalan na siya ng buhay. Kasabay nito lumilitaw ang batang babae sa likuran niya at ang lalaki tuwang-tuwa niyakap siya at hinalikan siya ng buong puso. Pag-uwi niya pinag-iisipan niya ito at pagkatapos ay tinawagan si Ji para sabihin ang balita at hilingin sa kanya na iwanan ang dalaga. Hindi atras si Ji at susundin ang utos ni Ji kaya sigurado siyang makukuha niya si Mei. Matapos tawagan si Mei kumbinsido si Ji na hindi nagsinungaling si Ji ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa inanyayahan niya ang babae na makipag-date. Pagkalipas ng ilang buwan sumali si Mei sa isang kompetisyon sa athletics. Si Ji ay naghahanda ng isang bitag sa gitna ng track at binago ang direksyon ng ruta bilang isang resulta kung saan ang batang babae ay umalis sa kurso at tumakbo palayo sa isang masukal na kagubatan kung saan hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay nawala. Nang mapansin na hindi pa natapos ni Mei ang karera hinanap siya ni Heiki. Sa gabi hinanap niya ang batang babae at ginagamot ang mga sugat nito pagkatapos nito ay nananatili ang mag-asawa sa kagubatan. Sa umaga nalaman ni Ji ang pagkawala ni Mei at hinanap siya. Nang makita ni Ji ang babae sa mga bisig ng kanyang kuya nagseselo si Ji at hiniling na huwag siyang hawakan. Matapos yakapin si Mei iniuwi siya ni Ji at pinagbawalan siyang makipag-usap sa kanyang nakatatandang kapatid. Kinaumagahan nagkita ang magkapatid sa paaralan at hiniling ni Ji kay Heiki na layuan ang kanyang kasintahan. Ang guro ay sigurado na si Mei ay may kakayahang gumawa ng kanyang sariling mga desisyon hindi niya susundin ang kanyang nakababatang kapatid patuloy na maging isang mabuting kaibigan sa kanya. Makalipas ang isang linggo naghahanda ang mga estudyante ng isang party na pinamamahalaan ng nakatatandang kapatid ni Ji na nag-uutos sa mga estudyante na magsaya. Naiinggit pa rin si Ji sa kanyang kapatid at kay Mei dahil sa gabing nasa gubat sila at humiwalay sa dalaga. Hindi nagtagal ay nagsimula na namang mag-away ang magkapatid tungkol sa babae at kailangan na niyang umalis para hindi siya maging dahilan ng kanilang mga alitan. Sa gabi nag-publish si Heiki ng mga larawan ni Mei na nakikipag-date sa tatlong lalaki nang sabay-sabay na nagpapasama sa kanya. Sinabi rin ng dalaga na pinili lang ni Mei si Jie dahil siya ang mayamang tagapagmana ng pamilya ng dragon. Tumakas ang nasaktang babae sa dalampasigan at naabutan ng ulan. Sinugod siya ni Ji at hiniling na patawarin siya sa awkward na sitwasyong ginawa ni Heiki. Si Mei ay hindi nagtitiwala sa lalaki ngunit sa panahon ng pagtatalo ay nahulog siya sa tubig. Sumunod sa kanya ang batang babae upang subukang iligtas siya ngunit pagkatapos na mawalan ng kontrol ang mag-asawa ay nagsimulang malunod. Iniligtas ni Heiki sina Mei at Ji ngunit nawalan ng lakas dahilan para matangay siya ng agos. Pagdating sa ospital nalaman ng pamilya ng dragon kung ano ang nangyari at napagtanto na nawala si Heiki nang walang bakas.
Inayos ng lolo ang paghahanap at inutusan si May na umalis sa ospital sa paniniwalang sangkot siya sa pagkawala ng kanyang panganay na apo. Kinaumagahan sinubukan ni May na bisitahin si Jie ngunit pinalayas siya ng mga gwardya sa ospital. Pumunta ang dalaga sa lugar kung saan niya pinakinggan si Gigi na tumutugtog ng violin. Pagod umiiyak siya nang biglang sumulpot sinusubukang suportahan ang dalaga sa oras ng kanyang pangangailangan. Iniulat ni Shai na si Jie ay wala pa ring malay sa ospital at iniisip ng batang babae na siya ang may pananagutan sa nangyari at hiniling sa lalaki na layuan siya. Niyakap at inalalayan ni Shai si May nangako na magiging okay ang lahat. Hindi nagtagal ay pinaalis si May sa paaralan at ang kanyang ama ay tinanggal ng walang paliwanag. Sinubukan ng batang babae na maghanap ng ibang paaralan ngunit tinanggihan kung saan-saan dahil sa isang insidente sa dagat kasama ang pamilya ng dragon. Napagtanto na wala siyang pagkakataong makapag-aral dito nagpasya si May na umalis papuntang ibang lungsod. Bago umalis nakipagkita siya sa mga kaibigan ni Ji para tulungan siyang makalusot sa ospital. Nang makita si Ji na walang malay umiyak ang batang babae pagkatapos ay umalis siya patungo sa ibang lungsod kasama si Shai na pagtanto na ito ay simula pa lamang ng kanyang kwento.